napansin, Father? Parang masyadong matanda na si Lola Ana para maging nanay ni Pinkoy. Oo nga. Hindi naman magaganda itong mga damit mo. Bakyang-bakya! Alam mo ba na lahat ng yan, binless ni Father Kokoy? Ang sabi ko, bakla. Bakla ako, di ba? Op! Natraso pa kayo sa amin. Hoy! Ano na? Hoy, tigilan niyo yung mga yan! Ang tawag doon ay pambubuli. At ang pambubuli ay gawain ng mga taong duwag. Ito pong kaibigan ko si Maggie, gusto niya po sanang pabinyagan si Baby Angel. Ang kaso wala po siyang marriage certificate. Magpakasal ka muna, Iha. May asawa na po ang tatay ng baby ko. Kabit ka? At nagpabuntis ka pa? Hindi mabibinyagan ang anak mo. Ate Marimarantes, hindi siya tatanggapin? Magawa ng lahat na itakwil ka. Pero hindi ang Diyos. Bibinyagan ko po ang anak ni Maggie. Sinusubukan mo ba talaga ako, Father? I am doing my duty as a Christian by obeying the rules of the church. Pero hindi po ba mas un-Christian ang mag-discriminate ng mga batang hindi natin binibigyang pagkakataong mabinyagan dahil hindi lamang kasal ang mga magulang nila? I have spent half of my life sa pagsisilbi at pagtataguyod sa simbahang ito. And you call me un-Christian? God! Maaaring may mga taong hindi naniniwala sa pamamalakad ko. Naintindihan ko yun. Ito talaga ang utos ni Boss. Pinadala niya ako rito. At siya magpapalakas ng pananampalataya ko sa lugar na to. Tawarin niyo na kami. Sige na naman, oh. Sige, basta wag na kayong mga away, ah. Katulad ko rin yung mga batang yun dati. At alam ni Jude yun. Kung hindi kaya ng mga magulang turuan ng tama ang mga batang yun, ako magtuturo sa kanila ng tama. Galit na galit po si Kapitan. Gusto niya gumanti sa talong bulis. Ikaw naman, baka naman kakausapin lang yan ng masinsinan katulad ng ginawa ko sa kanila. May masamang balak si Kapitan. Kinuha pa nga niya yung baril niya, eh. Sino nanakit sa anak ko? Ha? Sino? Kap! Teka, sandali! Sumusobra naman yata yan. Kap, tama na. Kap, nag-sorry na to mga to. Nangako sila na hindi nila uulitin. Kaya ako sila pinatawad. Sana naman maayos na to. Hindi na kailangan umabot sa ganito. Maayos. Maayos, Father. Malabo yun. Yung mga ganitong klaseng bata, hindi magtatandain hanggat hindi nakatikim ng parusa. Ipabubugbog Kap, ka sila. parusa agad. Hindi. Bata to mga to. Kailangan iniintindi muna natin sila. Mas mahalaga na bukod sa parusa ay ang paggagabay sa kanila at pag-iintindi sa kanila. Sa akin, hindi. Ang gusto ko lang naman, maramdaman nila kung anong naramdaman ng anak ko. Alibasa, hindi mo alam yun eh. Kinakampihan mo sila because you were once like them. Alam mo, takot na takot ako sa'yo yun eh. I really hated you back then. Nakakagalit naman talaga yung ginawa ko sa'yo. Pero gusto kong itama ang lahat ng kamalian ko. Kaya ito ang ginagawa ko para sa kanila. Dahil ayokong maulit nila yung ginawa ko noon. Kap, hindi yan ang tamang paraan. Hindi dapat nila inuulit ang mga kamalian yun. Kaya ayokong ibalik yung dating katarantaduhan at kagaguhan ko sa kanila. Kap, gusto kong humingi ng tawad para sa mga batang nanakit sa anak mo. At gusto ko rin humingi ng tawad para dun sa batang nanakit sa'yo. I'm sorry. Nagpatawag ako ng emergency meeting dahil gusto kong idulog sa inyo ang isang issue. Among the many other issues tungkol sa bagong parish priest natin na si Father Kokoy. Noong una ko pa lang siya makilala, I already got the impression na kakaiba siyang pare. Not in a good way. Ayan, si Sister Esther. She can attest to his peculiar behavior. Totoo po lahat ang sinabi ng ating presidente. May mga pagkakataon nga po na nakaka-iskandalo na ang ginagawa ni Father. Thank you, Sister.
Lahat ng napupuna ko, pinalalampas ko. Pero, kung ang batas na at patakaran ng simbahan ang pinag-uusapan, yan ang hindi ko kayang palampasin. Kailan lang nagdesisyon si Father Kokoy na tanggapin ang isang bata para mabinyagan kahit na hindi kasal ang mga magulang nito. Hindi pwede yun. Exactly! Yan ang sinasabi. Sister, Yes, brother. kailan mangyayari ito? Matutuloy ba? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Noemi, nabalitaan namin na pinayagan mo magpabinyag dito si Maggie. Hindi ako. Si Father ang pumayag. Bakit ganon? Di ba hindi naman sila kasal? Tamang-tama. Pwede ko na pabinyagan ang anak ko ngayon. Hindi! Kasi di ba ang sabi ni Noemi, kailangan ng marriage certificate? Ba yan? Ano lang naman si Maggie? Pareho lang naman kami. Porkit ba kaibigan mo? Papayagan Oo niya naman. dito? Sandali lang, Ibang ano nga. Hindi naman ho sa gano'n na porkit kaibigan ko lang. Sa akin hindi. lang naman kasi, hindi ako lalayo at dadayo pa ako sa iba, Bakit kayo Taga rito nagkakagulo dito? Ay, madam, si Maggie po kasi pinayagan niyang pagbinyag. Kaya madam, dapat payagan niyo rin naman pabinyagan yung mga anak namin. Si Maggie na lang ba dapat? Tagal Noemi, na kasi ba? kaibigan lang. Anak natin. Tagal-tagal na natin dito magkakasama, madam. Kawawa naman yung mga anak Dapat ganun, madam. Paano naman yung anak namin? Porque ba hindi kami kasal yung anak na lang ni Maggie ang papaboran niya paano naman yung mga anak namin, madam? Kasama kaibigan. Uy! Igoy! Ayos na? Ayos na. Nakausap ko na si Kapitan at saka yung mga bata. Bumalik na sa kanilang mga barangay. Hindi binaril ni Kapitan yung mga bata. Ano? Binaril? Siyempre hindi. Kasi kinuha ni Kapitan yung baril niya. Kasi hindi niya ginagamit. Ikaw naman talaga kung ano-ano pinag-iisip mo. Huwag ka nga ganyan. Basta ang mahalaga ay wala nang mangbubuli, kaya wala nang mabubuli. Ayos? Ayos. Diba? Isipin mo kung ano-ano. Hindi, sabi ni Joshua. Josh. Father, excuse me. Sister. Pwede ba tayo mag-usap? Sige. Excuse me. Nakikita niyo ba ang mga taong yan, Father? Narinig nila na meron kang isang pinayagan na mabinyagan kahit na legitimate ang bata. Kaya ayan, sumugod sila dito, demanding that their children be recognized and baptized kahit na hindi naman dapat. Father, nagkakagulo na dito sa simbahan natin dahil sa'yo. Kasalanan mo kung bakit nagkakagulo na dito. Sister, hindi mo naman magkakagulo kung tinatanggap natin sila. Kung binubuksan natin ang simbahan sa mga batang inilalapit para mabinyagan. Yan ang hindi mangyayari habang nandito ako sa parokyang ito. Para sabihin ko sa inyo, Father, iniakyat ko na sa council ang issue ito. Wala ka nang magagawa. We are united in this parish. Kaya kung ako sa'yo, bawiin mo ang desisyon mo, kung hindi, kaming lahat makakalaban mo. Sister, with all due respect, gusto ko lang paalala sa inyo na ako ang pare dito sa parokya nito. Sister, kakampi niyo ako. Kasama pa rin ako sa council. Pwede naman natin pag-usapan ito. Kaya nga, dapat pakikinggan niyo ako because I represent the majority of the council. Kung sino lang yung karapat-dapat at katanggap-tanggap para sa karamihan, yun lang ang maaaring binyagan. Sister... Pare Koy, ba't po kayo nag-aaway ni Madam kanina? Nag-aaway? Hindi kami nag-aaway. Nagdi-discuss lang kami. Nag-uusapan lang namin ng mga bagay-bagay para mas malinaw. Uwe, binibuli ka nga niya Bully. Paano mo naman nasabi? Ikaw talaga. Kasi po, pinipilit ka ni Madam na gawin mo yung gusto niya. Kahit ayaw mo naman. Oh. Tsaka po parang tinatakot ka niya.
Di ba sabi mo pambubuli yun? Ito talaga, ikaw ano nang pinag-iisip mo. Eh, ano naman po yung binyag? Yung binyag. Ang binyag, yun ay kapag ang pare ay binibless ang isang tao. Madalas bata, para maging Kristiyano siya, para maging tagapagsunod siya ni Kristo, ni Kuya Jess? Kuya Jess. O, di ba? Galing mo. Eh, parang wala naman po ako naaalala na blines ako ng isang pare. Ganon? O di, malamang baka, siyempre, baby ka pa siguro nun. Ako nga, hindi ko nga maalala kung kailan ako bininyagan eh. Madalas kasi sa baby yun. Wala ka talaga maalala? Wala. Weh, Totoo! isipin mo lalo. Wala? Wala. Niloloko mo ako eh. Hindi. Galing ni si Pingoy, oh. Nakahingi agad ng tulong kay Father Kokoy. Oo nga eh. Okay na yung sikap. Kaya nga si Joshua siguradong masaya na yun eh. Kasi hindi nagalit yung daddy niya. Oo nga. Nabinyagan na ba kayo? Oo naman. Ninong ko nga lahat ng mga nagsasakla sa kanto namin eh. Dami mong ninong ah. Siyempre. Ako pa. Eh, ano naman yung ninong? Ninong-ninang. Yun yung parang magbe-bless kapag nakita mo. Parang kami ni Ninang Maggie. At saka yung ninang ni Nanay, si Lola Ninang Salome. Si Joshua siguro, puro mga bigatin yung ninang at ninang, no? Oo. Sana ako din para marami akong matanggap na regalo pag Pasko. At saka pag birthday ko. Suya kaya nun. Ganun ba yun? Nagbibigay ng regalo ang mga ninong at ninang? Oo, sa mga inaanak nila. Ako nga, binigyan nga ako ng 54 pesos si Ninang Maggie nung birthday ko eh. Social ko kaya, no? Sana birthday ko ulit. Woo! Ang saya kaya nun. Ikaw, nabigyan ka na ba ng pera ng birthday mo? Ang dami mo ng birthday, wala pa nagbibigay sa'yo kahit isang piso. Dahan-dahan pababa. Nay, may tanong po ako. Nabinyagan na po ba ako? Bakit mo naman naitanong yan? Kasi po, sabi niya Ate Sarah at Japet na kapag nabinyagan ng isang bata, tatanggap ng regalo sa nino at ninang. Pero bakit po ako wala? Hayaan mo na. Di ba naman, noong malakas pa ako, lagi kitang binibigyan ng regalo pag birthday mo, di ba? Oo po, pero gusto ko ng nino at ninang. Eh, wala eh. Eh di ibig sabihin po, hindi pa ako nabibinyagan. Bakit po? Anak, hindi mo naman maintindihan kahit ipaliwanag ko sa'yo. Bakit po? Eh kasi wala ka namang alam tungkol sa binyag. Maraming pasikot-sikot yun eh. Maraming kailangan. Ano po yung kailangan? Kailangan ng mga papeles. Tulad ng birth certificate. Ano po yung birth certificate? Birth certificate. Doon nakalagay ang araw ng kapanganakan mo. Kung saan ka ipinanganak. Pag meron na po ba ako nun, mabibinigan na ako? Diyan. Ayan. Masakit pa eh. Konti lang din. Ayan. Wow. Pader, lahat ng yan nabinyagan kasi kumpleto sa requirements. So, ibig sabihin, wala man lang kahit ni isa na nag-apila dito sa dating pare, si Father Jose, para makiusap na mabinyagan kahit walang dokumento, hindi kompleto yung mga dokumento nila. Walay, Pader. Eh kasi nga si Father Jose, matanda na yun, tsaka sakitin. Kaya ipinaubaya niya kay Madam Marta lahat ng mga desisyon. Eh katuwiran nga ni Father Jose, siya nang bahala sa mga misa at services. Tapos wala na siya pakialam sa mga ganyang usapin. Ganon? Kaya pala ganyan talaga magsalita si Sister Marta, no? Siya pala talaga nasusunod dito. Yes. O, paano, Father?
susundin niyo ba yung gusto niyang mangyari? Basta ako na kay boss ang pananagutan ko. Kung ano ang dapat gawin, yun ang gagawin ko. Okay. I respect your decision. And I will be on your side for better or for worse. Good decision. I think. Good luck. Ano yun? Mag-school-schoolan? Ang baduy kaya nun. Ayoko. Hindi tayo mag-school-schoolan. Tutulungan niyo ako gumawa ng birth certificate. Kasi kailangan yun para mabinyagan ako. Eh, nahanig ko na yan ah. Kay nanay, kaya lang para tayo gagawa nun. Dali lang yun. Sulot lang natin dito. Well na to. Ang pangalan ko, birthday ko, tapos ganun lang. Sarah, ikaw na magsulat ah. Hindi ko alam spelling eh. Pangalan? Pangalan, Pinggoy Santos. Pinggoy? Hindi pa pala yung mulan yun? Ay, mali pala. Paul Santos. Ganda ng pangalan ko, di ba? Kaarawan. June 29, 2008. Lapit-lapit na nun. Di ba, Japet? June 29, 2008. Ayan. Tapos, saan tayo malakatira? Saan ba tayo? Anong pangalan na ito? Barangay Pinagpala. Ah, yun. Barangay Pinagpala, Quezon City. Tapos, parang may kulang pa eh. Ang ano yun, yung... Ano nga? Saan ka pinanganak? Di sa bahay. Alangan naman sa labas. Sigurado ka dyan, ha? Oo. Teka, saan yung picture mo? Ah, pala. Ito na eh. Sandali, may problema. Paano natin ididikit to? Wala yung problema. Ito, kanin. Astig ah. Oo nga, saan natin ididikit? Ano magdidikit? Dito lang oh. Dito. Okay na, tingin kanin. Dali. Ninang, ito ho pala yung bill ng kuryente. Pakisabi ho kay Madam, pasensya na kasi late talaga dumating yan. Eh, may notice of disconnection na po. Ito lang? Problema ba yan? Isang tawag lang ni Madam doon sa head ng office. Solve na to. Isa pa, babayaran na niya yan. Ako yung pa. Sige po. Naku. Naku, Ninang! Bakit nagugot na naman ho ako ng magpapagayan? Naku, Ninang, hindi pa nga sarado yan. Uy, Noemi! Ano ba? Ba't hindi mo agad sinabi sa amin? Nasaan na ba yung mga paninda mo? Ang gaganda naman pinakita sa amin ni Baklang Rihanna at Whitney. Ibinilis pala yun ni Father. Kaya pala sinaswerte yung parlor nila. Asa ba yung mga paninda mo? Gusto ko rin ng blessing. Uy, bless naman yung sa amin. Dito po yung paninda ko. Kanina naman mo sinasabi. Ito, mamili kayo dyan. Gusto niyo ba ng mga blouse? Ito, binilis to talaga ni Father. Ayan. Ate ba? Isa yan. Sige, ate. Mamili kayo dyan. Ito pa, oh. Ayan pa. Oh, gusto mo ba ng bestida? Oh, Parikay! 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 Oh. Aba. Hindi pa bless-bless ka pang nalalaman, ha? Anong meron sa'yo ngayon, ha? Nag-practice na po ako dahil pwede na po ako magkaroon ng ninong at ninang. Kasi po, sabi ni nanay, hindi pa po ako nabibinyagan. Ha? Hindi ka pa nabibinyagan sa lagay na yan? Laki-laki mo na? Bakit hindi pa? Kasi po dati, wala po akong birth certificate. Pero ngayon, meron na. Oo, meron na. Ito po. Aba,
Paul pala ang tunay na pangalan mo. Pwede na po ba yan? Pinggoy, hindi ito ang tunay na birth certificate. Mali ito. Pero paano na po yung binyag ko? Sabi mo nga sa akin, bakit mo ba gustong mabinyagan? Kasi po, gusto ko po magkaroon ng ninong at ninang kagaya ng ibang bata. Pero tandaan mo, Pinggoy, hindi lang yan ang dahilan kung bakit binibinyagan ng isang tao. Binibinyagan siya dahil magiging parte na siya ng simbahan. At pag bininyagan siya, tinatanggap na niya na anak siya ng Diyos. Magiging tatay ko po ang Diyos? Astig yun ah! Gusto ko po makabinyag para maging anak ako ng Diyos. Sabi sa iyo di ba? Diba? Pero, palitan natin to. Hangit yan. Nagpatawag ako ng isa pang council meeting. And this time, kailangan humarap si Father Kokoy. Sana maayos nyo na to. Nakakalungkot namang isipin hindi kayo magkasundo dahil lang sa binyag. Salome, mabigat din sa kalooban ko na nagkakasala ako dahil kinukontra niya ako. Para bang nawawalan na ako ng gana sa simbahan dahil kay Father Kokoy? Lola, pupunta na po ako sa church. Okay, Ava. Say a prayer for Lola. Opo. Kahit anong maging problema ko sa simbahan, I still want Ava to stay devoted to the Blessed Virgin Mary. Ako, konti na lang. Makakaipon na ako ng pang-tuition ni Sarah sa pasukan. Ang swerte pag binibless ni Father yung paninda. Alam mo, ang lakas talaga makabuenas. Alam mo, buti na lang i-bless din ni Father ang anak ko. Ibig sabihin, suswertehin din siya ng bonggang-bongga. Agi! Di mo naman sinabing dadalaw ka eh. Tara, tulog na tayo. Ano ba? Tara, tulog na tayo! Ano ka ba? Magpapabinyag ka daw ng anak ha. Hindi naman akong ninong. O kaya, pwede naman akong mag-apply na tatay na lang niya. Pinabutan ka nga, Timo. Nakainom ka na naman? Mayos-ayos ka ha, kundi haambalusin kita, Timo! Ay, meron ba yan? Ba't ang ingingay niyo dito? Ha? Noemi, pagsabihan mo yung kapatid at kaibigan mo ha. Huwag sila nang gugulo sa pamamahay ko. Matulog yung tao, buwisit! Noemi, pasensya ka na ha. Sige na, umalis ka na. Yeah. Ikuti mo ha, umayos ka! Simon, pasensya ka na. Lasing na naman yung kapatid mo. Magpalit ka muna ng damit mo, oh. Kamusta nga pala yung inaplayan mong trabaho? Natanggap ka ba sa construction? Hindi nga eh. Di ba sabi mo sigurado na yon? Paano yung forma na dati kong pinapasukan? Siniraan pa ako doon sa kausap ko. Eh paano kung siraan ka na lang niya sa lahat ng pag-a-applyan mo? Di, hindi ka makakapagtrabaho niyan. Mami, bakit mo ba ako pinipuyas sa magtrabaho ah? Pabigat na ba ako sa'yo, ganon? Hindi naman. Nagtatanong lang naman ako. Huwag ka na magalit, Simon. Gusto mo, sabay na lang tayo kumain sa baba. Halika na. Di na! Kaya naman sa'yo. Wala akong trabaho eh. Gusto ko lang po sanang malaman kung bakit po hindi pa nabibinyagan si Pinggoy.
Hindi ko po siya tunay na anak, Father. Sam, kuya. Nakapag-desisyon na ako. Kahit ako na mismo, bibinyagan kita. Sino po ninong ang ginang ko? Hindi, maghanap ka ng ninong mo. Dapat yung gusto mo parang maging tatay mo. Ikaw naman po yun, pare ko eh. I have already informed all of you, and that includes you, Father, about the issue at hand. Ang pagbibinyag ng hindi naaayon sa batas ng simbahan. Hindi ka titigilan ni Madam Marta hanggat di nasusunod yung gusto niyan. Kaya I tell you, Father, ha? Yung mga taga-council kampihan kay Madam Marta. Okay? This council, being the highest policy-making, coordinating, and implementing body of the parish, shall prevail. Kawawa naman po mga bata. Wala po silang kasalanan. Ang kasalanan po ang isinusumpa ng Diyos, hindi ang makasalanan. That's God's rule of love. Sino ba kayo para pagkaitan ng biyaya ng Diyos ang anak ko? Di po ba? Pagka ako'y narito